Formal lang nagtapos ang 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sentro ng talakayan ang pagtugon sa epekto ng global tension sa ASEAN region. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marian Uy. Tinapos ang 3 araw na 48th ASEAN Summit and related meetings sa isang gala dinner sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City. Tulad ng opening ceremony, nagkaroon ng official welcome sa lahat ng mga leader ng ASEAN sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama sa gala dinner ang mga asawa ng ASEAN states. Muli, nagpasalamat si PBBM sa pagdalo ng mga leader ng ASEAN states na kumpleto sa gitna ng Middle East crisis. Guided by our theme, Navigating Our Future Together, the discussions we have had over these meetings reflected the values that have sustained ASEAN for nearly 6 decades: openness, mutual respect, and a shared commitment to regional stability. Across our sessions, we examined thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals, and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment. Hindi ordinaryong mga isyu ang pinag-usapan ayon kay PBBM, pero kailangang harapin ang mga hamon ng kanya-kanyang rehiyon. Ngayong araw, inilabas ng ASEAN leaders ang kanilang pahayag at pag-aalala sa epekto ng global tension sa ekonomiya, pagkain at kaligtasan ng mamamayan. Binigyan diin nila ang pangangailangan na mapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz at ibang sea channels para di maantala ang daloy ng mga produkto patungo sa mga lugar na sakop ng ASEAN. Napagkasunduan rin ng mga leader ng ASEAN ang pagpapalakas ng koordinasyon sa panahon ng krisis, pagpapatibay ng seguridad sa enerhiya at supply ng langis, pagpapanatili ng matatag na ekonomiya at financial stability, pagtiyak sa seguridad sa pagkain at agricultural supply, pagpapatuloy ng bukas at maayos sa kalakalan at transportation. Gayon din ang pagpapalakas ng humanitarian response sa lahat ng ASEAN citizens na apektado ng sigalot sa anumang bahagi ng mundo. Maliban sa iisang statement hinggil sa Middle East crisis, naglabas na rin ang ASEAN ng kanilang napagkasunduan hinggil sa maritime cooperation. Pinagtibay ng ASEAN ang kahalagahan ng full implementation ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at ipagpatuloy ang layunin na makabuo ng Code of Conduct para rito, alinsunod sa international law. Suportado rin ng ASEAN ang planong pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu.